Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Dr. Jimuel Laigo, isang General at Trauma Surgeon dito sa Lorma Medical Center. Isa sa mga tradisyon nating mga Pilipino sa pagsalubong sa bagong taon ay ang pag-iingay at ang paggamit ng paputok o firecrackers. Dahil ito sa paniniwala nating mga Pilipino na ang pag-iingay gamit ang paputok ay nakapagtataboy sa mga masasamang espiritu at nakapagdadala ng swerte sa bagong taon. Ang paggamit ng paputok ay maaari ring makapagdulot ng pinsala sa ating katawan. Kaya ngayong araw ay pag-uusapan natin ang firecracker-related injuries. Sa mga nakalipas na taon, malaki ang ibinaba ng mga firecracker-related injuries sa Pilipinas. Dahil na din sa agresibong kampanya ng ating pamahalaan laban sa mga ipinagbabawal na paputok at ang total ban sa firecrackers ng ilang mga lungsod. Ngunit hindi maiiwasan na mayroon pa ding napipinsala ang katawan ng dahil sa paputok. Noong nakaraang January 2023, sa lubong sa bagong taon, 211 na kaso ng fireworks-related injuries ang naitala ng Department of Health. Bagya itong mas mataas kaysa noong 2021 na mayroon lamang 182 cases. Iba't ibang klase ng injuries ang pwede nating makuha sa maling paggamit ng paputok. Maaari itong magdulot ng pagkasugat, pagkapaso, pagkaputol ng daliri o ng kamay kapag ito ay sumabog habang ito ay ating nahawakan, pagkabulag kung ito ay tumama sa ating mata, at pagkalason kapag ito ay aksidenteng nakain, lalo na ng mga bata. Maliban pa dito, ang sunog sa mga kabahayan na maaaring idulot ng mga paputok. Pumunta naman tayo sa kung ano ba ang maaari nating gawin kapag tayo ay naging biktima ng firecracker-related injuries. Kung tayo ay napaso o kaya naman ay nasugat ng dahil sa paputok, ay agad natin itong hugasan ng malinis na tubig, balutin ng gauze, at kumonsulta sa health center upang mabigyan ng reseta ng antibiotic at mabigyan ng bakuna kontra tetanus. Kung ang sugat ay medyo malalim at patuloy na nagdurugo, o kaya naman ay nagdulot ito ng pagkaputol ng daliri, ay agad itong balutin ng malinis na tela or gauze, maaaring mag-apply ng pressure gamit ang ating kamay upang mapahina natin ang pagdurugo at agad na kumonsulta sa pinakamalapit na ospital. Kung ang paputok ay tumama sa inyong mata, hugasan ito ng drinking water upang matanggal ang mga dumi. Huwag kuskusin ang epektadong mata, agad pumunta sa pinakamalapit na ospital upang doon malinis ang sugat sa inyong mata at upang masilip ng doktor kung may sugat ba ang loob ng inyong mga mata. Kung ito ay aksidenteng nakain ng mga bata, ay agad silang dalhin sa pinakamalapit na ospital. Huwag po nating pilitin na magsuka ang pasyente dahil maaari pa itong magdulot ng ibang injuries. Sabi nga nila, prevention is always better than cure. Kung maaari, ay iwasan natin ang gumamit ng mga paputok o firecrackers. Maaari tayong gumamit ng mga alternatibong pampaingay, kagaya ng torotot, malalakas na speakers, sa ating pagsalubong sa ating bagong taon. Ngunit kung hindi natin maiwasan ang paggamit ng paputok o firecrackers, ay dapat nating gawin ang mga sumusunod upang maiwasan natin ang firecracker-related injuries. Una, huwag gumamit ng iligal o ipinagbabawal na mga paputok. Ikalawa, huwag ipagamit sa mga bata ang mga firecrackers o paputok, lalong-lalo na kung walang supervision ng isang adult. Ikatlo, iwasang magpaputok kapag tayo ay nakainom na ng alak o kapag tayo ay lasing na. Ikaapat,
gumamit ng mahabang stick sa pagsindi ng mga paputok. Huwag tayong gumamit ng posporo o kaya ay lighter sa pagsindi ng paputok dahil sa distansya nito na malapit sa atin ay maaari itong pumutok sa ating katawan. Ikalima, huwag pulutin ang mga paputok na depektibo o mga hindi sumabog na paputok. Basahin ito ng tubig upang hindi na malaro ng mga bata. Ika-anim, gumamit ng paputok sa isang open o designated na area ng ating barangay. Huwag itong itutok o itapon sa ibang tao. Atin pong salubungin ang bagong taon na ligtas, masigla at kumpleto. Maraming salamat po.